Palakpakan. Uy, alam mo, minsan talaga, ang buhay talaga, no? Sabi nga nung mga nakaraang panahon ng podcast natin, at hindi ko na maalala kung sino nagsabi na time is the best healer, the best healer is time, yon. Na darating talaga ang panahon, kasi ayoko gamitin yung salitang nakakarma, no? Although yung sa mga iba, karma, pag-uusapan natin kasi ngayon po ay yung mga nagbubunying mga tagahanga ni Julia Barreto at ng mga iba pa, hindi lang si Julia. Julia Barreto lang kasi si Julia ang sikat, no? Alam mo yan, baby. Si Julia Barreto at mga iba pa na di umano'y sinagasaan o hindi na sagasaan na sinagasaan, ginawang katatawanan, niridicule, pinagbintangan ng kung ano-ano, at higit sa lahat ay, alam mo yon, ginawang paksa sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga podcast, sa kanyang mga broadcast, etc. etc. Ang tinutukoy po natin dito ay ang dating sikat na broadcaster, TV host na si Ginoong Jay Zonza. Ako rin yan noong mga panahon ni Yung, alam mo yan, saka Dondon. Si Jay Zonza nga po, alam ko na, nabalitaan nyo na kamakailan nga lang po ay nakakulong. 1 month na pala siyang nakakulong sa isang presinto dito sa Quezon City sa salang estafa at illegal recruitment. Ba't ko nangangatis? Nandali, inom ako ng tubig. Ano nangyayari niyo? Nandali, ha? Huwag kayong aalis. Umiinom ako ng tubig kasi anong oras na po ng gabi. Nanonood kasi ako ng Dirty Linen, malapit na 8 days na lang matatapos na, no? Anyway, yun, sa salang estafa case at saka mga estafa cases at saka illegal recruitment. May isang pagkakataon yata na si Ginoong Zonza ay babiyahe papunta yatang Hong Kong for an engagement, speaking engagement. And syempre, alam mo naman doon, ini-interview, ganyan-ganyan. Na-corner siya, tinanong siya kasi meron pala siya nakabinbin na kaso na nakasaksak yata yung pang plancha ko. May nakabinbin siyang kaso ng ng estafa at saka nga yung illegal recruitment at non-bailable pala yun, walang piyansa. Na in all fairness naman sa kay Ginoong Zonza, inamin niya na merong ang nagdemanda sa kanya ng ganito, ganyan-ganyan. So hindi siya pinaalis. Tapos yun na, dumiretso na siya, kinulong na siya. And as we podcast this ngayong August 16 po, 1 month na pala siyang nakakulong. And nakakaawa din yung mga lumabas na mga mugshots niya, yung tipo parang tumanda lalo, haba na buhok, may mga hindi makapag-ahit, etc. And sinegway na nga ito kasi alam mo naman ng social media, ang bilis din sa mga ganyang pangyayari, na biglang binatuli sa kanya ngayon yung mga ginawa niyang issue nung araw. And isa na nga dito sa mga nangunguna na kumbaga nasagasaan niya nung araw, ang pagkakaalam ko 2020 pa yata ito, nung bigla niyang brinodcast at pinanindigan na di umano'y nabuntis nga ito si Julia Barreto ni Gerald Anderson according to his sources, kapitbahay niya sa Bahay Toro, bla 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 bla, and so on and so forth. Tapos siyempre apektado naman itong lalo na si Julia, na dahil wala namang katotohanan yung chika na yun ni Ginoong Zonza, nag-file siya ng cyber libel ng cyber libel case sa NBI noong mga time na yon, na hindi na nga natin nalaman kung ano na mga nangyari o ano na nangyari after that. But since pumutok nga ito at pinapakita nga sa mga news ngayon, sa balita, sa social media, na nakamugshot itong si Mr. Zonza, nahuli, nakakulong at sinasabing 1 month na nandiyan sa isang presinto sa Quezon City, nagbubunyi, nakakaloka lang. Ako medyo nasasad. Ako not for anything. Hindi naman ako nagpapaka-bait-baitan dito masyado. Nasasad din ako dahil nalungkot ako kasi sabi ko, kahit paano nagkaroon din naman ng pangalan yan si Jason sa larangan ng telebisyon. Ang dami rin yung mga pinasukang mga magagandang programa, mga shows na talaga namang nakakatulong din before. Pero dahil nga siguro doon sa sobra niyang pagiging radikal, sa pagiging sobra niyang matabil, sa sobra niyang pagiging maingay, lalo na noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, ang dami niyang binangga, ang dami niyang sinagasaan, ang dami niyang nakaaway, kumbaga, na ngayong mga panahon na ito na parang siya ay hindi naman siya nangihingi ng empathy, ng simpatiya, ng awa or whatever. Pero nagugulat lang ako kasi
sa 10 na nakikita ko, nababasa ko, na mga komento tungkol sa kanyang pagkakakulong, lahat yun negative, lahat yun parang sinasabi, pambuti nga sa'yo, ganito ka, ganyan. Wala man lang doon nagsasabi na kahit isa, wala man lang ako mabasa doon na sinasabing, sana, matuto ka na ng leksyon mo, ano na yan sa'yo, parang kalabit na yan sa'yo ng nasa itaas, bla bla bla. Walang mga gano'n na medyo positibo naman na dating kasi lahat talaga binalik sa kanya, binibira. So, yun ang sinasabi ko kanina sa intro na, well, ang panahon talaga siguro ang nagbibigay ng kaukulang ng justice, kaukulang, kasi ayoko nga tawagin yung karma kasi may mga ginagawa din naman tayo. Kaya ako, parang nung mabasa ko tong news na to or nang mabalitaan ko to, naloka din ako kasi sabi ko, sa dami rin ng mga nang api sa akin, ang dami rin mga nang walang hiya sa akin, yung mga, alam mo na yung mga may mga malalaking pagkakautang, hindi lang basta 100,000 o kundi umaabot ng milyon, pati bahay mo inaangkin, alam mo yung mga gano'n na para wag na lang maabalay, nag-uusap-usap na lang, and yet pinaglululoko ka pa rin. May mga ganun, di ba? Alam mo yun, Neo? So sabi ko, baka nga pagdating ng panahon, ngingiti na lang ako, pero parang hindi ko alam, ano bang mararamdaman ko? Kaya nga gusto ko sanang tanungin si Julia, kung, di ba? Kasi hindi naman nagbigay ng reaction, in all fairness, dito sa baby namin. Yes, in all fairness naman sa napakaganda at napaka-sexy na babying Julia namin. I'm sure naman meron din siguro siyang nararamdamang konting whatever na simpatiya dito, pero since nabiktima siya, alam mo yung pakiramdam ng nabiktima ka pagkatapos biglang yun ang biktima sa iyo, may nangyaring ganito, hindi naman siguro niya masyadong pinagbubunyi yun, or kung nagbubunyi man siya, sarili na lang niya at nagdadasal na lang siguro siya. Unlike kasi nga sa social media, sabi ko, yung netizen, yung mga observers, especially yung mga supporters talaga at mga loving fans ni Julia, talaga syempre babanatan nila kasi kung nasasaktan yung idolo nila, mas nasasaktan din sila kasi sila nga yung nagpa-patronize yun na nga, kung yun ang kabayaran, walang choice si Mr. Sonza kundi tanggapin ng mga ganun, di ba Don? O ikaw, anong issue mo kay J. Sonza? O basta ako, sana, kagaya ni ng ibang nag-wish ng sana, yung mga natulungan, kasi ako, hindi ko naman din siya kaaway, pero hindi rin naman ako close sa kanya, pero gusto ko na lang din siyang ipagdasal, na sana, yun nga, ngayon, sinasabi natin dito, na sana, yung mga natulungan niya before, at yung mga siguro mayroon naman din sa kanyang mga kumakampi, ipagdasal din siya, at yung mga may kakayahang tumulong sa aspetong legal, ititulungan na lang din sana siya kung ano, kasi sabi nga natin dahil sa kasong estafa, mga kasong estafa at illegal recruitment, ibig sabihin may mga biniktima din siya, lalo pat kung mapapatunayan sa korte yan. So ganun yan, umiikot talaga yung justisya. Yun na, ayoko nang pahabain pa, mai-emote lang ako. Charot! Kaya nga po, maraming salamat. Ano po ang take nyo yan? Kay Julia Barreto, keep up your good work, bebe. Wish namin ng Unbettable Channel katulad pa rin dati. Sinusuportahan namin ang pagsasamahan nyo ni Gerald Anderson. Medyo umikot lang ng umikot yung istorya kay Mr. Sonza, pero talagang gusto naming tumbukin dito ang napaka siguro parang poetic justice ba ang tawag natin dito sa nangyari dito kay Julia Barreto, bebe. O, di ba? Julia, ingat ka. At sa lahat po ng mga fans po namin at supporters dito sa Unbettable Channel at mga fans na rin po ni Julia Barreto, nagpapasalamat po kami sa inyo. Okay? Muli po, sa susunod nating pagtatanghal, ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ahmed Nabus. Maraming salamat mga subscribers. Keep on subscribing Unbettable Channel. Unti-unti, napaka-organic ng ating munting channel na nasisiyahan po kami kahit papano. Dahil nakakatuwa pala pag binigyan ka na ng AdSense. AdSense daw talaga. At least, hindi kami trying hard, no? Na yung nagpapakagaya ng iba dyan, ng i-emote ng mga numbers. Charot! Nagparinig daw ako. Thank you again sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod. Good evening, good morning. Diyos marhay na banggi po sa Indoga Boss.